scam kung tawagin ng mga basketball legend at local official ang kontrobersyal na pagkatalo ng Bacolod Mascara sa MPBL. Sa gitna ito ng panawagan na imbestigahan ang umano'y game fixing sa liga. Narito ang agenda report ni Zeus Valdez. Nakasalalay ngayon ang kredibilidad ng Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL sa kung paano nito haharapin ang lumalakas na panawagan para sa isang masusing imbestigasyon. Nagsimula ang kontrobersya matapos ang 100-64 na pagkatalo ng Bacolod Mascara sa Bulacan Cuyas noong July 28 kung saan nagtaka ang marami sa ilang player rotation at mga napalampas na scoring opportunity kung saan sa halos 8 minuto ay hindi umiskor ang Bacolod. Lalo pa itong pinag-usapan dahil bago pa ang naturang laban, nakaranas na rin ang Bacolod ng 129-45 na pagkatalo sa Abra Solid North Weavers, ang pinakamalaking margin of defeat sa kasaysayan ng liga. Dahil sa magkasunod na resulta, uminit ang mga usap-usapan sa social media, kabilang ang mga alegasyon ng tinatawag na underbets. Ito ay isang uri ng pustahan kung saan tinataya kung ang pinagsamang score ng magkalabang koponan ay mas mababa sa itinakdang linya ng mga bookmakers, sino man ang mananalo sa laro. Sa ngayon, wala pang inilalabas na ebidensya mga otoridad para patunayan ang paratang. Hindi nagtagal, sunod-sunod na rin ang mga reaksyon mula sa mga nasa loob mismo ng mundo ng basketball. Nananawagan si MPBL player at former DLSU standout Kian Baclaan na irespeto ang laro na nagbigay ng pag-asa sa maraming Pilipino. Tinawag naman ni Gilas Pilipinas legend Mark Pingris na scam ang nangyari, habang iginiit ni former PBA player Big Mark Andaya na hindi lang mga manlalaro ang dapat managot kung mapapatunayang may katiwalaan, kundi pati ang mga coach, team officials at mga may-ari ng koponan. Nananawagan na rin si Bacolod Mayor Greg Gatasaya ng agarang investigasyon at nagpadala ng liham sa MPBL at Games and Amusements Board. It has nothing to do with the management, the operations, neither the team itself. No, it's a separate grupo, kumpanya or tao, whatever. Ito yung mga MPBL. No? So, ang aton lang tungod sa tungampang kalain sa epekto para sa syudad sa Bacolod. No? Sinubukan ng Billionaire News Channel na makapanayam si MPBL Commissioner Emerson Oreta ukol sa mga aligasyon at sa mga panawagan para sa investigasyon, pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Para sa agenda, Zeus Valdez, Billionaire News Channel. Ikinababahala raw ni Quezon City Congressman Franz Pumarin ang umano'y game fixing sa MPBL. Bilang isang dating PBA player at coach, naniniwala ang mambabatas na dapat mapangalagaan sa lahat ng oras ang integridad ng sport sa bansa. Nananawagan ngayon si Pumarin sa Kamara, NBI, Games and Amusements Board at sa pamunuan ng MPBL ng agarang investigasyon. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel, sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.